Ay, sus, lalo akong ginutom. Ayan ang mga pagkain. Oh my God. Ang dami. Hindi pwede. Ayan. Lalo tuloy akong ginugutom. Oh my. Pasawa. Pero, bawal. Diyan ka muna. Ay, dami-dami. And that's when I finally realized that my lifestyle completely changed. I've been resisting for that because I'm so matakaw. I love eating, I love cooking, I love hanging out in the kitchen because that was my upbringing. I grew up to a family. We spend a lot in the kitchen during gatherings. We cook a lot and we ate a lot. But then now, as I get older, I have to deal with the consequences. Yung freedom ko from eating anything what I want is no longer the same. But if I don't have any discipline, my life is in stake, and I don't want to happen that yet. I still have things to be done, I still have my purpose, and one thing is my mom is still alive. She's 80 plus. At ayaw kong maunang mawala sa kanya. Because matanda na siya. And parang nararamdaman ko yung lungkot ng isang nanay na maunang mawalan ng anak. Isang reason yan kaya I'm still fighting for my health. Wala pa naman ako sa worst stage, and malaki pa yung pag-asa ko. Kaya disiplina lang muna siguro for now. At mababalik din ako sa normal.
Pero hindi na pwede yung Paris ng dati na yung freedom of eating. Ay, buhay. Kaya, ito po, sinishare ko yung experience ko. I'm in finding solutions. Bumalik sa dati kahit na hindi yung Paris ng freedom of eating. Dahil hindi ko nahinangad yun. Naranasan ko na yun. Now, ang mahalaga is my health. At natuto akong mag-research at maghanap ng foods na akma sa akin, mga healthy snacks. Pinagtatapon ko na po yung mga food na bawal. And still searching. Pasalamat ako at meron tayong internet na madaling na nagbibigay ng source. Maraming salamat po sa mga friends ko out there na sharing their knowledge and give me some tips and ideas. Laking tulong po sa akin to. Thank you po. Mahirap yung walang kaalamanan dahil minsan by accident nakakakain ako ng natitrigger ang aking kidney at nilalagnat ako sa gabi at itinakbo ako sa hospital kasi nilagnat ako. Inabot ako ng 38 degrees on the second day. Sabi ng doktor ko, I can eat what I want. Basta i-lessen ko lang daw yung food. And that's when it doesn't go well with me. Kasi nakakaramdam ako ng hindi maganda pag meron akong nakain na tingin ko kontra sa akin. At may mga sintomas na nagiging cause ng aking pagkaabala. I saw changes in my urine. Pag nakakain ako ng kontra, nagbabubble siya ng marami. Then if inoobserbahan ko lahat yun, my weight, bumagsak ang aking weight. And pag nakakain ako ng hindi akma sa akin, nilalagnat ako sa gabi. Kaya naisip ko lang muna mag natural. Winter, pero hindi siya malamig. Healing ako. Ang bilis niyang magsagot. Malapit na siya, malapit na siya. Sandali. Sandali. Siya, gano'n. Ganda exercise.
Ay, ang galing. As of now, I am committed to discipline myself and embrace my new life. At palagay ko masasanay din ako rito for my ikabubuti. And I have to. Dahil gusto ko pang mabuhay para sa mga mahal ko sa buhay. Habang hinihintay ko yung result ng aking sitwasyon at saka yung aking dietitian na nag-aayos ng food chart ko, medyo matagal pa. Magiging abala ako sa pagre-research ng mga foods na low in potassium. Ayan po, abalang-abala po ako sa finding solutions. At kahapon, dumating yung anak ko kasi weekends medyo maluwag na siya sa kanyang work, and he made sure na kung makakaluwag siya, nakakauwi siya dito sa bahay. At thankful naman ako. Lumabas kami. At inabutan kami ng pananghalian sa labas. And eto. At dito ko nakuha yung disiplina na totoo akong mag-request sa chef na bawasan ng salt na ilalagay sa food ko. And I feel safe. At lalong naging maingat ako. Bawat isusubok ko, tinatanong ko. At pinag-aaralang mabuti kung ano ang dudulot. At para po sa mga pares ko na may kasong ganito,
Huwag po tayong mahihiyang mag-request sa chef. And based on my experience, sa sobrang dami kong worries, siguro mas mainam sa bahay muna ako. Look, 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 look. Last bite lang. Last bite.